Nagbabalik ang programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner ng Kendra Boutique, Ms. Abigail May Vicente. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Magandang umaga rin po sa inyo, Congressman. Magandang umaga po sa ating mga viewers also. Ayan. Si Ma'am ang nag-design ng aking suot. Miss Abigail, napakaganda naman itong trabaho mo. Pero bago natin pag-usapan yung produkto, before you went into this business, ano bang ginagawa natin? Before ako mag-start dito, nag-travel po ako sa Thailand. Doon ako namimili ng mga klase, mga damit. Kasi magaganda rin po kasi sa kanila. Na-appreciate ko yung mga handmaids nila. Pero nung nag-settle ako sa province, nakita ko po itong locally woven na mga tela namin doon. So sabi ko, bakit ako kailangan pang manguha sa ibang bansa na ibebenta? Mas maganda yung tela namin dito. Mas pwede pang i-innovate kasi usually before it was used for table runners, for just simple like that. Ngayon, nagawa namin sila ng mga damit, mga bags, mga footwears. And, anong province natin? I'm from Ifugao province. Ifugao. They have one of the best weavers in the country. Oh yeah, thank you. Ifugao, yes. No? I remember there was a time na sa Mindanao. Sa Mindanao, yung binaabaka sa Lake Cebu. Di ba? Opo. Sa, ano yan? Tibuli. And then, meron din sa Basilan. And, palagay ko, ang problema nila, yung market nila. Because hindi sila makapag-mass produce because there are only a few buyers. Sinong gagamit? But my God, this is really beautiful, no? Kung gawin mong accent, actually, even yung accessory, look at your sash. Yeah. Yung belt mo, napakaganda. You have a simple dress, no? But because of the accent, talagang maganda yung dating. Tumayo ka nga. Ayan, lutang na lutang. Uy, wala yung mukha ni Mama. Sige, okay. So, ganon ang dapat nating gawin dito sa ating bansa. Yes, we train more weavers, both in Visayas and Mindanao and Luzon. We train them, and then siguro na yung mga fashion designer natin, they should learn how to use this. Ang problema ng mga designer natin dito, hindi tayo nagkakaroon ng isang grupo na powerful. But we have designers na talagang they are being displayed in Europe right now. Diba? Pero with the help of DTI sana, itong group of designers should band themselves together. Collab. And then come out with, say, summer collection, and then magpa-fashion show, inviting all the merchandisers from the big department stores in the US and in Europe. Diba? Pag nagustuhan kasi nila yan, o-order kagad ng marami. Buyers pa. Yan. But anyway, balikan natin. Yes. So, you discovered na sa Ifugao, magaganda yung trabaho. Yes, sir. So, parang eye-opener, no? From Thailand to Ifugao. From Thailand to Ifugao. Kasi sa Thailand naman kasi, if you go to yung market, if you go to yung mga sa Divisoria, karamihan ng mga dresses doon galing sa Thailand kasi sobrang mura. Yes. Isipin mo yung denims nila doon, 250 pesos. Meron ka ng maong. Di ba? 250? 250 pesos. Pagdating dito sa market, bibenta nila 500. So, 100% yung tubo. So, yun ba yung experience mo noon? Opo, sir. Talagang pagpunta mo doon, mura kasi by bulk ang bilihan doon. Pagdating dito, pwede mo siya mabenta 100%. Kita mo. Yes. Laki. So, pupunta siya ron, empty yung maleta. Yes. Pagbalik dito, puno na yung maleta, bumili pa ng 2 maleta. Yes, sir. Totoo po yan. Totoo po. Yung pamasahe naman po sa Thailand, hindi naman malaki. Hindi mahal. Affordable po. Affordable. Mas mahal pa nga pumunta ng Davao. Gano'n.
Pati yung cost ng freight punta ng Philippines, mura siya. Muna din. And like, isa yan sa challenges ng pag-import mo ng mga produkto from Philippines to other countries. Sobrang mahal. Ang daming proseso. Pagpunta mo ng Thailand, magdala ka dito sa Pilipinas, dalhin mo lang sa freight, courier, isulat mo lang pangalan, bayaran mo, padala na nila dito sa Pilipinas. Walang ibang ganun-ganun. Ganon ka-efficient sila. Ganon ka-efficient. Versus sa atin. Sa atin, ang daming papel, ang daming babayaran, doon, dito. The process, the tax. Bureaucracy, no? Wala po akong sinabi. But alam mo, it's really sad na yung textile industry natin nawala. Noong araw, gumagawa tayo ng tela sa Pilipinas. Marami. Ngayon, lahat imported na. What happened to UTEX, Litton Mills, Yan, Litton Lirag Mills. Textile, ITM? Ang daming gumagawa noon. Ngayon, wala nang gumagawa. Mahirap. So, ang tela na lang talaga na gawa ng Pilipinas, itong hobby. Itong mga hobby. And I think we should mass produce that because that's sellable. Pwedeng gawing fashion dress. Pwedeng gawing bags. Ang dami Accent. nagagawa niyan. Yes. Yes, sir. Sa Ipuga po kasi, itong hobby namin, mayroon kaming 3 klase. Parang yung traditional, meron kaming ikat, which is ito yung tie and dye. Ito yung bago mo po i-hobby, kailangan gawan mo ng disenyo, tapos idadye mo siya, isusok mo siya. So, pwedeng natural dye. Ganyan Natural po. dye. Natural dye, sir. Tapos, meron pa po siyang yung mga ganitong disenyo, may ibig sabihin po yan sa tradition namin, sa culture. Mukhang tibuli ito eh. Hindi Design. po, sir. Hindi ba? Ifugaw po, sir. Ifugaw? Yes, this is very locally woven. Pero ang ganda ng Ifugaw. tela, oh. Cotton po yan, sir. Cotton ang gamit Ang namin ganda. dyan. Pwede po bang malaman kung anong ibig sabihin? Yes. Ito, we have, Parang Ilocano blanket. ito yung lightning. Ito po yung, meron siya sa plant kung yung katibanglan, if we call it, is a certain tree na nandun. Wala dito yung ibang designs. Ito yung rice terraces. Yes. Pakita. Wala dito. So may meaning talaga, ah. Meaning talaga. Yes po. Meron yung snake, which is representing the into kimonos. Para may pagkakaiba ang aming mga produkto, hindi pare-pareho. Kasi kung mag-wrap around ako, everything will be looking wrap arounds. But for me, I make it into a kimono and scarf. Diskarte. Bagay yan na scarf. Actually, yung make niya eh. Ang ganda Bagay na naman. scarf. Pero nga lang, kailangan po kasi mag-innovate para may ibang disenyo ang Choices. ang mga products. Abigail, nagpapakustomize ka. Let's say, I want this like this. Yes, sir. Nagpapakustomize Yes, sir. ka. Yes, sir. Ito po, itong barong na ito, order po siya. So, sinama ko lang to show. And, Can we show them? Ay, Wow, ang ganda Ganda. naman ito. Magkano naman to? nasa 4.8 po. 4,008. Yes, sir. Ang ganda. Alam mo yung mga Ifugao congressmen? Ito yung si Chonggalaw. yan ang Mga suot. suot ni Chonggalaw, mga ganito eh. Yes. Ang ganda naman talaga. Ito po yung arrow kasi naubos na rin. So, I don't have a sample to show how to innovate such kinds of like this. Ganda. Tingnan mo, meron silang mga Pilipiniana. Tadan! Yan po. Ayun. Ang Tama-tama Kenro yan. Boutique po, sir, we don't focus in the Ifugao woven fabrics only. I also work with the Cordilleran fabrics. So I get this is from Abra actually. Yes. All of that? Yes, sir. And Oh. it is also hand embroidered in Abra. Wow. So, Ang ganda. Ganda. Yes. Artistic. these beaded works are done in Ifugao.
And this fabric is from Apayao or Kalinga. So, and this, kasi, ang gusto ko yung, network sa ibang mga fashion, sa ibang fabrics ng Philippines to showcase pag dinadala sa ibang bansa. This is from Lumban Embroidery. So, this is... Lumban, Laguna. Yes, sir. Ay, yung mga gumagawa ng barong. Yes, sir. Ah. Yes. Ay, Oh, yan. ganda. Yan ang kimono. Yes, sir. Ang ganda naman. And Ganda. this is assembled from the scratch ng mga ginawa namin ng mga produkto. So, walang waste talaga, no? No piece will go to the waste. nga. Sa mahal po ng aming tela, kailangan po lahat gawin mo siya. Pero napakaganda niya, no? Napakaganda niya. Hindi mo siya Even if the akalain Japanese waste. will see it, they'll buy that. Thank you, sir. Yes, sir. Ito. Oo, Yes. pa siyang... Okay, curious lang ako. Who are our customers? We have local buyers and we also have customers from other countries. Like, for example, what country? Paris? Canada. I mean, Canada. France, Canada. Yes. We also have some buyers from Paris, pero pa-isa-isa lang. You know what you do? You get all the list of the designers from Paris. Tapos padalhan mo ng samples. Nadala na rin po yung fabric natin. Nagkaroon sila ng Paris runway, fashion runway. Tapos yung isang gown doon is made out of ikat fabric from Ifugao. So meron kasing who's this person na nagdadala ng ganito? Kasi ang mahal ko, I cannot afford pa na magdala ng much like this. Sobrang mahal. Yes, pero meron tayong from Cebu, I forget her name, and she's bringing like this. So, it's okay. Ako naman ang susunod na lang. Siya muna ngayon. Alam mo, there is a designer, Filipino designer based in Norway ba yun? Andres, Norway ba yun? Denmark? Norway po. Norway. And she's very popular in Norway. Perhaps kung mabigyan niyo ng samples yun, Siguro. she will design her gowns using that as actually an accent. Mga hobby. Okay. Ayan, maganda Ito yan sa naman po. cold climate. Ay, Eh. nabuksan tuloy. Ito po. Yes. Oo nga po eh. Parang medyo mainit siya suotin. So, kailangan nasa air-conditioned room. Pag ginagawa po kami mga designs, depende kung saan namin balak ibenta. So, these are actually going to London. Oh, Yes. London. Ang ganda niya. This is actually going to London. That's why ganito po siya kakapal. Kakapal. Yes. Okay. Meron po tayo kasi mga selections. Pag summer, meron kami klase ng fabric na manipis lang siya. Yung Tapos, ilalabas. yes, yung design din na gagawin namin doon is akma po sa weather, pag ganyan. Oh, nice. Dito po, hindi ko po mabebenta ito dito kasi wala tayong... Mainit. Yes, mainit po Mainit siya. siya. Sa Baguio siguro mabibenta yan. Malamig doon eh. Pwede rin po. Pero medyo marami na rin pong... Bumili? marami rin po kasing product sa Baguio which is not from our country. Na mas Okay. mura. Yung Okay. sinabi mo kanina, UK. sir. Yes. Yung okay-okay. Yes. Tapos, hindi din natin maikakaila naman na maganda yung mga dumarating. Tayo mga Pilipino, alam niyo naman tayo, culture din natin. Gusto natin mamili ng galing sa ibang bansa. Pero ang ganda yan talaga, I promise you. It really looks nice. Thank you, sir. Ano pong sizes ng ating mga clothes? Oh, yeah. Sa dami ng ating buyers, eto kasi once na na-assemble na to, mahirap mo na siyang i-repair kasi yung fabric. So, ang ginagawa po namin is one size fits all. Ah. Yes. One size fits all. Fits all. Yes, sir. Oh, Yes, ma'am. huwag ka mag-alala, Jo. Kakasya sa'yo yan. Oo, kakasya. One size fits all. Ay, ang ganda yun. Ang ganda ng So, jacket. magkano naman yung... kagaya, Ito, one size fit all. This one, 7,200. Wow. Yes. Yes, very mura na yun. Kasi ang ganda. Ayun. Kahit matangkad po, siya? 50. Hindi. Medyo 3/4 siya. 3/4 naman ang dating niya.
Tapos po yung mga, isa lang po syempre yung design na to. Wala na siyang makikita sa iba. Wala na po. Kami from the Kenro Boutique, we only make one piece of each kind. So if you will get this, ma'am, you will only have that piece kahit saan ka pumunta. Kahit saan ako You'll be the only one. Yes. Hindi ka Diba? matatakot na, baka may... May kaparehas ako sa Pero yan, nothing to worry about. Kung ang bili mo naman ay 20,000, kapareha, mayaman din yun. Kung 50,000, ito, pinanganak sa farm ito, simple lang yung buhay. Dahil 50,000. Pag ando na yung presyo, nasa 50,000. Di ba? Simple Pag 50 buhay. or 200,000, yan. Simpleng buhay sa farm pinanganak. So, yung mga pricing po natin, ranges siya ng Meron kami ng from 4,500. 4-5. Yes. So, depende po sa... Pwede sa gamit. at Pinakamataas na siguro mga 10,000. Tama. May nabenta po akong 18,000 na two-piece. It's like a gown. Well, kunyari yan, Ganito, talagang diretso na, yung parang Pa-dress. parang gown. Gown. Or it's a robe. Kasi maganda yan na gagawing robe. Robe, yes. Actually, if you make the fabric longer, it's already like a kimono robe. Kimono robe. Yes. But like this kasi, we call it kimono crop. Hanggang ni, no? Hanggang ni yung kimono Yes. robe, no? Hanggang... Crop top wala. Kimono Yes, crop top. Kimono crop. Pero po yun yung 18,000, yung pa-robe. Hindi. Buong ano yan. Gown naman po Gown na yun. talaga. Yes. Pero pag siguro ito, hinabaan ko lang, konti lang naman difference. Siguro mga 9.5, gano'n. 9.5. One size fits all. Ayun. Pero talaga naman din na yung may mga minamahal tayong mga customer na talagang healthy. We also cater kung ano po yung size nila. We make it. Fits all naman kaya. Sabi mo, fits all eh. Pag hindi na daw po Pero pa super healthy na yon. Super healthy. Huwag ka mag-alala, Jo. You don't belong to that. Eto, kakasya to. Oo. Yes. Malaki-laki siya. Opo. Pamain na lang po. So, yung platform po natin, saan natin siya nabibenta? We sell it. We have physical store. At the moment, we have it in Duty Free, Parañaque. Tapos, we also have in Ifugao, our main. And we do online. So, we have Instagram. Meron po tayo sa TikTok. Sa TikTok. Tapos, we also have our own page. Sa kultura, hindi ka naglagay doon? Marami po Kasi pumupunta yung mga tourist doon eh. Marami po kasing dagdag doon, sir. So, pero kakaiba yung trabaho mo, napakaganda. Actually, pinagkakamalan siyang kultura. So, like, is this kultura? Sabi, iba po. This is Kenro from Ifugao. Napibenta rin naman namin siya kasi ganun nga yung Conception nila. This is from kultura that we're selling. So kultura, they have also these kinds of things. I doubt. I doubt. Sir. Kasi nga, di ba, sa amin lang makikita yan. So, they don't have this. Pero ano po kayo, antay kayo ng DTI? Nakakakuha ng tulong yes. from DTI? Yes. Nung nagsisimula naman kami, ang mahal nating DTI po, marami silang naitulong sa amin. Despite of the lack of funds, ang sisipag talaga ng mga taga-DTI. To be honest with you, Yes. saludo ako sa kanila. Wala po wala. silang pagkukulang. Wala. At their end, wala po silang pagkukulang. Sila, walang pagkukulang. Ang pondo nila kulang. Kulang. yung kulang sa pondo. Pati rin naman kami, sir, kulang din sa pondo. Pero tinatry niyo po yung That best is what niyo. I'm saying. What I'm saying is dapat kung merong binibigay na 500 billion sa ayuda, dapat merong ibibigay na tulong sa mga MSMEs. Hindi naman yung tulong na walang balik, kung hindi pautangin ng walang interest at tapos longer yung terms, let's say 5 years to pay. Pero kailangan profitable ka na, 3 years ka 3 na. years. Paano yung gusto palang magsisimula at gustong magsimula dahil mayroon silang nakitang magandang produkto, may nagawa silang magandang produkto, they cannot start. Di ba? Ang naging end naman po ng DTI sa amin nung nag-i-start kami, they provide kung anong kailangan mong training.
seminar kung saan mapapalawak yung iyong kaalaman, kung paano mo mauumpisahan to ng mas madali na hindi na mahirap na ganito, ganyan. So, meron kang kakulab na mga weavers? Yes, sir. Or wala ka bang balak na mag-integrate, na magkakaroon ka rin ng weaving? Actually, yun po yung we're starting now. So, I have my marketing officer here. And his parents are also weavers. Wow. So, last week, I visited them. Tapos silang magkakapatid na 4. So, I settled with them na let's make it like this na lang. We start na kayo na yung magiging weavers natin. Exactly. 4. Alam mo, yung weaving machine naman, you can borrow money from the UST. I think the weaving machine is only around 50,000. Yes. Kung meron kang mga 4 na ganyan, pangsimula, or 6 na pangsimula, that's only 300,000 pesos. Pwede rin po. Papautangin ka naman nila. Yes po, yes po. But for me, I prefer yung backstrap. Kasi yung backstrap po, iisa lang yung, isang panel lang po yung gawa niya. Tapos iisa lang yon na klase. Not unless if you want to reproduce, pwede nila i-reproduce. Yun yung Backstrap. yakan. Backstrap is yakan. Yeah, we also have that in Ifugao. Meron din kayo? Yan po sir, yung basic na start Mura yon. Kung ganun lang, hindi ka na kailangan humiram. Hindi, affordable naman po. Yes. Magkano mabuti ng backstop na weaving? It's only, yun naman, yung process of weaving and anong klase yung i-weave nila, yun, doon tayo ang cost ng price. But for yung material, hindi na. Isasabit lang sa taas. Tapos nasa likod. Yes. And we have these different kahoy where you make the... Nakikita natin. So, parang sinusuklay lang. Yes po. Opo. Pasok. Yun po yung sinasabi mo, sir, yung loom weaving machine. Alam mo. Yes. Yun, mas mahirap din yun. Tapos ang production po nun is more ang yardage niya kaysa sa backstrap. Kasi sa backstrap is like minimum of 4 to 5 meters and just yung 18 inches yung width niya. Unlike pag yung loom weaving machine, pwede siya sa 22 inches and the maximum is like 60 yards. So, Wow. So, ilan po yung, so ilan po yung taong gumagawa? Isa lang? yeah. In one panel, isa lang nakakatapos doon. Pero, pag maraming panels, maraming weavers po yan. Hilera. So, pwedeng hilera sila yung 4 o 5 weavers and they make. Tapos habang nagmamarites, then matatapos nila yung... But sa amin, during daytime, some of the women who are mothers, they work in the farm from like morning, lunch. Tapos pag uwi, yun, mag-weave na po sila. Works doon. I-regards mo ako sa kay Johnny Lilo, Ambassador Johnny Lilo. He's a good friend of mine. Actually, sir, dinala ko na ito sa embassy. And they bought, binili nila and na-display po nila yung ating product sa embassy. Wow. Magdala ka ng marami until Ambassador Johnny Lilo, sir, bilhin mo raw ito lahat. Yes po. Ay, sir, sa ating mga nasa embahada. Yes, Israel. Gusto rin po nila. Actually, sir, no, nakita nila to. Punta ka sa ganito. Pag may activity kami, dali mo dito. Sabi ko, yes, sige po. Totoo naman na, it appeals to everyone, not only to foreigners, but even to Filipinos. Yes po. Yes. Kaya, my advice to you is, alam mo kung magfo-focus ka dyan, there is a big money in this kind of business. Lalo na kung mag-integrate ka, you will have your own weavers kasi pwede ka nang magbenta ng tela lang. Then, yung iba naman, pwede mong bigyan ng designers, clothes. Yes po. Gawa ka ng, alam mo, yung i-adapt mo sa modern, like men's jacket. Yes. Alam mo, ang ganda yan, men's jacket. Ang May ganda jacket niyan. kayo, ma'am, di ba? Nakita natin. At saka like for example, yung Philippine team sa Olympics. Yes. O mag-design ka para sa kanila, para sabihin mo, pwede ba ito na yung isuot nyo sa Olympics?
Yes, and I also designed one. Yung Ayan logo, po. yung logo na yan, sir. Design ko rin po yan. Oh, yan. Yan, and naka-IPO na rin po yan. under I-present ko. 19. I'll help you. We'll introduce it to the POC president. Oh, thank you so much. Si Congressman Bambol Tolentino. Thank you po. Ganda. Parang may ganun si Andres. Pero Yes, naka-IPO opo. po, no? Naka-IPO na po siya sa Pero atin. make it more colorful kasi alam mo naman, when you talk about Olympics, colorful yan. Oh, yes. Kulay ng Like for example, bandila. instead of two colors lang na black and white or blue, eh, May red. alam mo yung flag natin is red, yellow, blue, white. and white. So, ganon yung mga design. Opo. Yan. Ayan, oh. Certainly, we will look into that. Pero Sir. ngayon po, bukod po sa mga naka-display sa harapan natin, meron pa po bang mga ibang produkto? Yes, we have more products showcased at the moment sa Duty Free. We have beach bag. Naku, beach magyaw si Joanna niyan. Yes, we have beach bag. Pamburakay ba yan? Pamburakay? Yes, yes po. Talagang. Assembled siya na pwedeng kahit basa po yung dala mo, it will drip. So, hindi ka mag-aalala. Hindi, huwag ka mag-alamang pag basa ka from swimming. Okay lang, i-shoot mo lang sa bag. Ayan. Mababasa yung bag. Pwede ka mag-order, pamburakay. And we have travel light hand carry bags, Okay. which are waterproof. Oh, yan, ang ganda. Ganda. Pang ano yan, pang office, ah. Yes po. Sayang, hindi ka Ano nagdala po ba ng yan? sample dito. Magkano naman yung bag na yan? That one cost is like 3,300. Ano po yung size niya? Pwede laptop? No, it's just a hand carry bag. Ah, hand but you carry. have laptop bags. Meron din. Nakasya rin po ang laptop. Anong gamit mo yan? Real leather o baka vegan leather? Yes, vegan leather lang po. Gamitan mo ng ano, Real. para may benta mo yan ng 5,000. We also have products. Yan po. Yan po. Yan. Fashion. Yan. Oh my God. Yan, yes. Your products are beautiful. Thank you so Ganda. much. Pwede akong umorder niyan, ano? These are clutch bags. May kaibigan ko, alam ko, nanonood ngayon sa ano, sa show natin, palagay ko, may order rin din yan. Kaibigan mo ko. Limited lang po sila kasi medyo... Ang ganda, ang ganda. I think you have to pursue. Forget about your being OFW. Ano po Umuwi ka na meron? rito, i-pursue mo yan. You'll be able to help a lot of Filipinos. This is the beach bag. Sorry. Oh, wow! Yan, Yeah. yung beach bag. Very Pinoy. Pro-Pinoy. Oh, dapat dinala mo lahat yan dito. Magkukulang tayo dito sa stage. Di bale. Oh, magkano po yan? That one is 2,900. Tunay. Ang Tapos lak- malaki na siya, no? Ang lakas ng... Magkano po yan? Hindi. Para sa kaalaman ng mga nanonood. Mukhang delikado yung bag na yan. Don't worry, ma'am. Meron pa po tayong mga products doon. Ang gaganda. I mean, your Different products, colors. if you're going to mass produce that, I'm sure that it will sell not only in the Philippines, but also abroad. Abroad. Kaya, alam mo, may pondo dyan yung OWA. For mga returning OFWs. May pondo yan. Ang problema, yung administrator ng OWA, ang alam diyan, umiyak lang pag may namatay na overseas worker. Ang tanong ko, Walang alam. magre-return for good na po ba si ma'am o hindi? No, I'm advising her. Oh. This is an opportunity. Alam kong malaki ang kinikita niya sa Israel. But, Israel. you know, if you focus on this business, this is even bigger Tama. that you can imagine. Tanong lang po, ano yung Kenro? Oh, Kenro. Yan sa first child ko is Ken. At yung pangalawa ko is Cairo. So, pinag-mix namin yung Kenro. Ayan. Yun po. Batiin niyo po sila, baka nanonood na. Hi, my kids, my family, friends, and relatives from Ifugao and sa buong banig ng mundo. Kasi also my friends are watching. Batiin mo yung father mo kasi na-meet niya ako eh. Ayun. Ay. Sad to say, my father is not here anymore. No, then batiin mo. I'm sure he's listening in heaven. Di ba? Hi, Dad!
For sure, I'm sure na he is O sabihin mo, nag-meet tayo, ganyan. proud of me habang nanonood ngayon. And I met Sir Pichay. Pichay. Kasi umuwi ka one time, dala mo ang dami-daming posters. Because he was one time. Ano pala? Is this din pala nag-meet tayo, sir? Kasi supporter ka ng father ko. And yung anak niya po nandito kaharap mo. I know. So, my gratitude to your dad and the whole family. Yes. For supporting me in that election. I know I won that election, but never mind. Yes. Hindi ko na lang sabihin na may nagbawa sa akin. Parang taga-Comelec yung father Ng ko boto. noon. Parang taga-Comelec yung father ko noon kasi lahat ng precinct. Meron siyang list ng votes. Tapos every night meron siyang yellow pad paper na makapal. Nanalo ko doon sa Ifugao. Wow! Yan nga lang. Siyempre, ganun talaga. Ayan. So anyway, thank you very much for another very, very interesting and enjoyable guesting. Episode, Napakaganda ng mga produkto. Hindi lang pala mga damit, hindi lang mga sash. Kung hindi, you also make bags. Bags, meron Beach din. bags na gustong-gusto Footwears ni too. Joanna. Footwear. May Mga footwears sleepers, din. no? Yes. Mga formal sleepers. Yes. Na, From diba? casual to formal, we have. From flats, we have to wedge. Kondo. Alam mo, there is one guy who really makes good leather bags. Mr. M. Ipapakolaborate kita sa kanya. Para naman magkakaroon ng value yung bag mo talaga pag real leather and then hand-woven. It will fetch a very good price. Yes. Yung mga gumagamit ng mga hobby na ganyan, mga tela, na mga foreign brand, alam mo kung magkano yung mga bags nila? Tag 200,000. But yung workmanship nitong si Mr. M, napakaganda po, na pag nagawa in collaboration with that sa real leather, it might fetch also a very good price. Okay, thank you, Ayan. sir. We will look forward. Mamaya, Collab. tatawagan natin. I will introduce you to him. Oo. Baka pwede ka rin mag-seminar sa kanya so Sa that you Marikina. make your own bags. Yes. Diba? Okay. Okay. Thank you, Thank you, Miss Abigail. Abby. It's really a pleasure having you in our show. And I also appreciate that. Thank you for... Okay. Thank you also for having us here. This is, I guess, a big opportunity for us, for our products to get into more markets. So try to invite our viewers and listeners. Natangkilikin. Natangkilikin yung ating gawang Pinoy. Okay, aking po iniimbitahan kayo lahat dito sa ating bansa at sa at sa ibang lugar kung saan po kayo man naroroon para tangkilikin ang ating sariling produkto. At nang sa ganun po ay mas marami tayong matulungan sa ating mga kababayan at mas mapalawak ang industriya ng paghahabi po. Kasi habang lumilipas ang panahon, kumbagay nawawala din dahil sa impluwensya ng modernisasyon, nawawalan na po ang ating mga sariling gawa na kung saan ito ay parte ng ating tradisyon at kultura. At ito ay isang sining ng Pilipino na ating pinagmamalaki. So, suportahan nyo kami and we will bibigyan namin kayo ng magandang produkto. Ayun lang po. Thank you very much. Thank you, Miss Abby. Thank you rin. po. Thank you rin po sa inyo lahat. Ayan, naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Kenro Boutique ni Miss Abigail May Vicente. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of Nego Success. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo. Pulutan pa talaga, no? Ng inspirasyon, tips at technique sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Congrats, Abigail.
Pinoy